wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Another live video at ito po ay broadcasting from number 2 Sampaguita Street, San Vicente, Tarlac City. Dito po sa aming place sa King James Bible Baptist Church. At sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po sa pamagitan po ng ating technology ay magkaroon po tayo ng interaction ngayong gabi. At sana po, no, hanggang matapos po ay maging maayos ang lahat. At siyempre, sa biyaya at gabay lang ng Panginoon, mangyayari yan. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos for giving us opportunity. This is really a great opportunity and privilege. Bagaman po merong mabigat na responsibility, no, sa aking balikat na sa pamagitan ng aking pagtuturo ay siyempre at risk pa rin, no, ang ating sarili dito, at the same time, no, yung aking tinuturuan na katulad po ninyo. So patuloy pong humingi tayo sa Diyos ng gabay upang sa ganun itong ating mga tinuturo ay hindi po ito turo ng tao, kundi maging ito'y turo na ng Diyos. Hindi po turo na hango sa ating pong pagiging Baptist, kundi ito ay turo ng Bible mismo. Okay? So, yan po ang ating panalangin na gusto natin na ang ating pong page na ito, yung Real KGB Believers, ay hindi po ito maging dahilan para po ikapahamak ng mga tao, kundi ito maging dahilan para po sila po ay maalis, no, sa maling katuruan kung sila po ay nasa maling aral. Kaya nga po, we are always praying that God will always use this channel for the benefit of many people seeking the truth. Alright?
So, sana po ay pag-pray po ninyo na ito po ay magpatuloy at magtagal at sana po ang aking kalakasan ay manatili sa akin para po maging instrumento po tayo at maging blessing, no, sa maraming mga tao. Okay? So welcome po sa Real KGB Believers. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong programa sa pamagitan po ng ating opening prayer na pamumunuan po. Present po siya ngayon, Pastor John Villanueva. Okay, so let us pray muli, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami po pinagkaluban mo, Diyos, ng pagkakataon, Panginoon, upang tunghayan ang panibagong Yes, Lord. topic pong Galatians chapter 2, O Diyos. Hiling po namin ang bawat isa, ang karunungan ay gawad niyo po sa amin, O Diyos, sa gabing ito. At lalo na, Panginoon, aming patuloy na hinihingi, O Diyos, Yes, Lord. sa aming pong pastor na tagapagturo, na patuloy, O Diyos, bigyan niyo siya, Panginoon, ng karunungan sa pamamagitan, O Diyos, ng inyo pong salita. Siya pong ituturo po niya sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ganoon din po, O Diyos, sa mga kapatid, Panginoon, na sumusubaybay, niling po namin, O Diyos, na tulungan niyo po sila, O Diyos, na bigyan, Panginoon, na sa oras pong ito, ng natibay na kaunawaan, Opo. Panginoon Diyos. Salamat po, ito pong aming dalangin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen, amen. Okay po, so tuloy na po tayo. Balikan lang po natin yung introduction natin para po mabalikan po natin yung pinaka-theme ng Book of Galatians. So in comparison with the Book of Romans, okay, according to the Book of Romans, man is saved in this age by grace through faith, plus nothing. While in the Book of Galatians, it was written to prove that a saved sinner, yung ligtas na, no? Hindi po yung maliligtas pa lang, no? Tayo po ay naniniwala na meron na pong ligtas sa ating panahon, no? Kasama na tayo doon kung tayo naniniwala sa Panginoon. So, if a sinner, okay, is saved by grace through faith, then the Book of Galatians was written to prove that a saved sinner is kept by grace through faith. You do nothing to stay saved, no? Hindi ka gagawa para manatili kang ligtas. So, sa Book of Galatians, we have 6 chapters po, divided into 3 sections with 2 chapters each. From chapter 1 to chapter 2, we're going to deal with personal section, primarily. Chapter 3 to chapter 4 is about doctrinal section, and chapter 5 to 6 will be practical section. Okay? So, ang Book of Galatians po ay epistle, no? Epistle ni Paul yan, no? Just, it was written decades after the death of Christ. So, Christ was crucified AD 33. So, this book was written 20 or 30 years after, no? 57 to 60 AD. So, it was written for the Galatian churches. Alright? So, sa chapter 1, binanggit po doon ang ilang mga bagay patungkol po sa gospel, no? At ang isang bagay na nakita natin na merong revelation na binigay ang Diyos kay Paul. At binanggit din ni Paul na ang sino mang nagtuturo ng another gospel is a curse. Alright? So, nakita din natin na Paul received the revelation from the Lord Jesus Christ, yung pong body ng doctrine patungkol sa ating panahon, is the church age. Now, we have seen also that Paul is already persecuting the body of Christ in verse number 13 of chapter 1. So, before Paul was converted, the body of Christ already present, no? At yan po yung pagkakaiba ng right Bible division sa hyper-dispensationalists, okay? Because they said that kay Paul nag-start yung body of Christ.
but we have seen that Paul is already persecuting those that are in Christ, those that are in the body of Christ. Okay, so present na yung body of Christ. So we believe that body of Christ started in Acts chapter 2. Now, in chapter 2 of Galatians, so we're going to deal with some differences. Kailangan po maintindihan po natin ito para sa ganon yung tinuturo ng Book of Galatians, particularly sa chapter 2, ay maunawaan po natin. Ma-align tayo doon sa teaching po ni Paul. Now, so dito po sa ating blackboard, okay, since we are using the blackboard as a way para po ma-present po sa atin ang teaching. Okay, so we have differences. Dapat alam natin ito. No? Okay? Number one is the difference of Israel with the church. The difference of law with grace. The difference of the gospel of the kingdom with the gospel of the grace of God. And then the difference of Peter and Paul. Okay? So, they have actually similarity, but Peter and Paul has also difference. Alright, may pagkakaiba. Now, the body of Christ versus the local church. Dapat naintindihan natin, ng body of Christ is a spiritual body, while the local church is a physical body. No? So, spiritual ito ay physical. So, yan ang mga differences. At mahalaga po na maintindihan natin ang mga differences na yan, sapagkat po, lumabas yan actually lumabas yung mga differences na yan, because we apply right division. No? Pag sinabi natin right division, ay kita natin yung may mga certain groups na magkakasama sila, may mga words from the Word of God na applied sa certain people or certain time or certain doctrine. No? So, yan yung pag-apply ng right division. So, hindi pwedeng walang division, no, sa Bible. Sapagkat doon pa lang sa Old at saka sa New Testament, meron ng division. No? Doon sa before the law, bago institute yung law kay Moses, meron ng division doon. Okay? After the rapture, then papasok po yung Great Tribulation period, meron ng division doon. And then after the tribulation period, here comes the millennium. So may division doon. Kaya nga, kailangan po meron tayong right division. No? Kaya nga sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Now, so we have seen through the application of right division, yung compare natin kung ano yung magkakasama at isasama natin sa isang area yung magkakasama at ihiwalay natin yung mga hindi magkakasama. Hindi kasama nung certain nung area, no? So we are going to deal with that this evening. Okay? So una po, nais ko pong yung makita, ano ba ang pagkakaiba ng Israel sa church? Alright? Now, kapag hindi natin naintindihan yan, papagsak tayo sa maraming mga false teaching, no? Parang may mga teaching ngayon na yung pong yung church ay yung promises para sa Israel ay kanila pong ibinigay lahat sa church. So, ang Israel ngayon, hindi na siya marirestore, no? Yung restoration of Israel, hindi na po siya mangyayari in fulfillment. Okay? So, lahat ng promises na nasa Bible, sa Old Testament, ay in-apply sa church. Okay? Now, Israel is a nation, no? At mga promises ng Diyos sa Israel is going to be literally fulfilled in the time of the millennium. Okay? Okay. So, Israel ay hindi siya part ng body of Christ. Maliban ng mga Hudyo na nasa loob ng nation ng Israel ay ma-save by grace through faith. At sila po ay ma-indwelt ng Holy Spirit and be part of the body of Christ. Okay? So, ang church po is actually the joining of the saved Jew and the saved Gentile in one body.
Okay, so this body is called the wife of the Lord Jesus Christ in Ephesians chapter 5, no? At actually, sabi nga ng Bible, it is part of His flesh and bones, no? Okay, so this body of Christ will be raptured someday, and there going to be a glorification of this body. Kaya ang tawag dito sa Ephesians chapter 5:27, a glorious church. So, ang Israel will come back as a kingdom when Jesus Christ will reign on earth for 1,000 years. Okay? So, hindi po pwedeng yung church will replace Israel. Kaya nga po may tinatawag na replacement theology kasi nga inalis na po yung power ng Israel because they said that Israel rejected the Lord Jesus Christ and they crucified Him. But God has promised in Romans 11:25 that Israel will be restored again. Okay? Now, so we have also the difference of law versus grace. Sa Bible, sinabi ng Bible sa John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So, pag sinabi natin grace, actually, ito ay attribute ng Panginoon. So, since lahat ng dispensation, nagkaroon ng apostasy, no? Nag-fail ang tao. All dispensation. Alright? Actually, hanggang sa millennium, yung end ng millennium, makita natin, yung Satan will be loose for a little season. O yung Israel, may encompass siya ng mga taong nandun sa millennium. So, every dispensation, meron pong apostasy. Man fails. So, God implore grace for every dispensation. Otherwise, wala nang magiging dispensation. No? Mauubos ng lahat ng tao. Kaya nga sinave ng Panginoon si Noah because of God's grace. But in the church age, no, tinawag itong grace. It's a period of grace. Why? Because Jesus Christ came, no? And ang salvation po sa ating panahon is not the same with the law, with the period of law, na kung saan po kailangan po nila mag-observe ng mga kautusan ni Moses in the time of law. So, there is a difference doon sa law and grace, and actually, yan po yung magiging main topic, no, sa chapter 2 and chapter 3. Alright, so, ano pa yung difference na dapat natin pag-aralan? The gospel of the kingdom versus the gospel of the grace of God. The gospel of the kingdom, no, ito yung panahon na pinreach po ito sa first coming ni Christ. Why? Because Christ is going to be the king and is coming with His kingdom. But He was rejected. So the gospel of the kingdom was rejected. It was preached to the nation Israel. No? So what happened? They rejected the king. So the kingdom was postponed. So pinreach ang gospel of the kingdom with miracles, signs and wonders. Pagdating po sa gospel of the grace of God, it was preached by Paul, no? At ang ibig sabihin po ng gospel of the grace of God is the death, burial, and resurrection of Christ. Alright? Now, pag-aaralan po natin ngayong gabi yung 10 gospels, no? 10 gospels, pero itutuloy ko lang po itong differences na ito. So, magkaiba po yung gospel of the kingdom. Ito yung pinipreach ng mga apostol ito in Matthew chapter 10. Alright? Ipipreach din po ulit yan sa Matthew 24 sa tribulation period. Yung gospel of the grace of God, of course, ipipreach po ito at pinipreach ito sa panahon ng church age. Okay? Now, what's the difference between Peter and Paul? Yung pagkakaiba nila. Actually, pareho lang sila na apostol. Pero yung pagdating, no? Una, yung pagdating. Paul, late po siya dumating. And he became, no? Eventually, he became the spokesman for the gospel of the grace of God for the Gentiles. Alright? Now, yung gospel, okay, sa ating panahon, in our church age, the gospel here is death, burial, and resurrection of Christ. Now, pinreach po ito sa mga Hudyo, pinreach ito sa mga Gentil. Romans 1 verse number 16.
Kaya nga yung gospel of the circumcision, ibig sabihin nun, yun yung gospel ng death, burial, and resurrection of Christ na pinreach sa mga Hudyo. Yung gospel of the uncircumcision is the gospel preached to the Gentiles, which is also the death, burial, and resurrection of Christ. It is the same gospel, kaya lang po, tinawag siyang gospel of the circumcision because it was preached to the Jewish people. At mainly, ang nag-preach ng gospel of the circumcision, ay walang iba kundi si Peter. Similar lang po yan, yung gospel of circumcision, similar din yung gospel of the uncircumcision. Diyan na naman na mali ang hyper-dispensationalist, no? Sapagkat hiniwalay po nila, pinag-iba nila, no? Kaya nga po meron silang dalawang body. Yung mga na-save sa gospel of the circumcision, pumasok sila sa isang body, tapos yung gospel of the uncircumcision, pumasok din sa isang body. Okay, so there's only one body and there's only one gospel preached in the time of the church age. But in comparison, si Peter po ang siyang nag-open ng door, no? Sapagkat ibinigay sa kanya yung keys of the kingdom of heaven. Siya nag-open ng door. Acts chapter 10, di ba? Siyang nag-preach sa mga Gentiles. Pero makita natin lahat ng mga bagay sa simula ay ibinigay kay Peter. Starting from Acts chapter 2, pero pagdating mo sa Acts chapter 13, nag-switch na po ang camera binigay na kay Pablo. Okay? Kaya from chapter 13 onwards, makita mo hanggang matapos ang book of Acts chapter 13 to Acts chapter 28, kay Pablo na lahat. Okay? Yan ang pagkakaiba ni Peter at ni Paul. Alright? Pareho silang apostol, pareho sila nag-preach ng gospel, at ang gospel na pinreach ni Peter, okay? Actually, yun yung gospel of the kingdom, yun ang unang pinreach ni Peter. Pero nag-switch siya into the gospel of the grace of God. Okay? At mainly, ang naging audience ay mga Hudyo. Okay? Kaya nga nung dumating si Paul, alright, ang pinreach ni Paul is the gospel of the grace of God. Yan po yung naunawaan ni Peter eventually in Acts chapter 15. Okay? So, pareho po sila ng pinreach, si Peter at saka si Paul. Lamang, nung wala pa si Paul, Peter is preaching the gospel of the kingdom. Okay? Now, the body of Christ versus the local church. Napakahalaga po nito, no? Ang local church po kasi, ito yung organization. No? Ito yung nakikita nating visible, physical. Tulad namin, meron kaming local church dito, King James Bible Baptist Church, the local church. Pag sinabi mong local church, mga kapatid, nandun lahat yung organization, no? Nandun yung offering, nandun yung pag-organize ng mga officers, nandun yung paggawa ng ordinances, di ba? Baptism at saka Lord's Supper. So that's the physical thing, alright? Pero all saved believers, nababaptize sila sa tubig. Okay? Pero bago sila nabaptize sa tubig, mga kapatid, meron munang real thing na nangyari sa kanila. Because the baptism of water is a picture of the real thing. And ano yung real thing na yan? Na sila ay nabaptize ng Holy Ghost. Okay? At yung sinabi ng 1 Corinthians 12:13, bago ka pa i-baptize ng tubig at makapasok ka sa local church, nakapasok ka na sa body. Okay? At tinawag ng Bible na yan, na yung body na yan, tinawag na church. Okay? Yun. Alright? So, may difference yan. Spiritual po yung body of Christ. Local church is physical. So, dalawa po ang lilitaw na church. Isang local church, isang church na body of Christ. Okay? So, dapat naintindihan natin yung differences na yan. Sapagkat, this will help us to understand the Gospels. Alright? The Gospels. Naintindihan natin yung Gospels. Now, unang Gospel na ipapaliwanag ko po sa inyo is the Gospel of Armed Warfare. So, kitang-kita po natin yan na ito po ay nasa Hebrews chapter 4, no? The Gospel preached. At ang nag-preach po nito ay yung mga 12 spies, no? Punta po sila doon sa Land of Promise,
And then they reported na maganda, pero yung gospel na kanilang pinris, okay, na maganda sa nakita nila sa land of promise, ang issue doon, yung 12 spies na yon, may binanggit ding negative. But it was a gospel, all right? It's a gospel na para bang may dala-dala siyang mabuting balita. Okay, now, so that is what we call the gospel of armed warfare. So nangyari yan in the book of Numbers. All right? Old Testament. Okay. So next is the Gospels, all right, written by Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat ng kanilang sinulat, okay, ang title ay Gospels. All right? Kasi yung pinakahulugan ng gospel ay good news, glad tidings. So, ito yung books, mga books ito. At tinawag itong Gospels. All right? So, iba itong Gospels na ito dito sa Gospel nito. Okay? Now, we have the Gospel of the Kingdom. Ito yung pagtawag ng Panginoon ng 12 apostol. Kasama si Judas dito. At nag-preach sila ng Gospel of the Kingdom sapagkat parating na si Kristo para maghari. So, nasa Israel yon kung tatanggapin nila yung king. But they rejected the king. Kaya nagkaroon ng crucifixion. Now, in the Old Testament, may mga tao na sisave. Saan sila pumupunta? Punta sila sa paradise. So, nung si Kristo ay namatay, He went to the paradise. He went to hell, actually. And He preached the gospel. So, that is telling them that He came for the final atonement. Okay? So, after that, nagkaroon ng resurrection ng Old Testament. The gospel of the grace of God, ito yung ating tinuturo sa ating panahon ngayon. The gospel of the grace of God. So, kapag nagturo tayo ang gospel is faith plus works, then we are preaching another gospel. We're not preaching the gospel of the grace of God. Kaya nga, grace of God eh. Walang trabaho. Biyaya nga ng Diyos. Okay? Now, my gospel is actually, it is the body of all the doctrines revealed to Paul. Kaya tinawag niya itong my gospel sapagkat according to 2 Timothy, pakibasa lang kapatid, 1 Timothy chapter 1 verse 10 and 11. Okay? Nung ito po ay in-entrust sa kanya, no? So ito po yung body of belief in the New Testament, no? Ito yung mga doctrines. At ito ay tinawag niyang, itong kabuuan na ito ay tinawag niyang my gospel. Sige kapatid. 1 Timothy 1, verse 10 and 11. 1 Timothy chapter 1, 1 Timothy chapter 1, verse 10 and 11, the Bible said, For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, of men stealer, for liars, for perjurers, persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my You trust. see that? Committed to my trust. Kaya tinawag niya itong my gospel doon po sa Romans chapter 2 verse number 16. Okay? So ito yung kabuuan ng lahat ng doktrina. My gospel. Alright. The gospel of the grace of God. Ito yung 1 Corinthians 15 verse 1 to 3. Pakibasa lang kapatid para meron tayong Bible reading. 1 Corinthians 15 verses 1 to 3. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3, the Bible said, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye believe in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, Of the how Lord that Jesus. Christ died for our sins, according According to the to the scriptures. scriptures. Alright? So, verse 4. Verse 4,
in that he was buried, in that he rose again the third day according to the scriptures. See? So yun po yung gospel of the grace of God. No? Okay. Now another gospel in the Bible is called the everlasting gospel. Okay? The everlasting gospel. So ito ipinreach ng angel sa tribulation period. So we have 10 gospels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 gospels. So dapat alam natin, ma-identify natin ano yung gospel natin dyan. Ito. Okay? Yan yung pinipreach natin. Ito yung nagse-save, no, sa ating panahon. Alright, so let's continue in our study. Let's go to chapter 2. Okay, so introduction po natin sa chapter 2 po yon. Okay, let's read from verse 1 to verse 10. Galatians chapter 2 verse 1 to 10, the Bible said, Then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. And I went up my revelation and communicated unto them that gospel which I preached among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised, Yeah. and that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage, Yep. to whom we give place by subjection, no? Not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you, but of this who seem to be somewhat, whatsoever they were, did make it no matter to me. God accepted no man's person, for they who seem to be somewhat if confidence added nothing to me. But contrariwise, when they saw that the gospel of uncircumcision Yeah. was committed unto me, the gospel of the circumcision was unto Peter. For he that wrought effectually in Peter to be apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Yeah. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they give to me and Barnabas the right hands to fellowship of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the Circumcision. circumcision. Tama. Oo. Only they would that we should remember the poor, the same which I also was forward to do. Alright, so thank you so much. Now, so ito po, ang pinakabuod po nun, yung verse 1 to verse 10, ay yung leaders of the church of Jerusalem. Sino po yung mga yon? Pillars ang tawag ng Bible dito. Sila po si James, Cephas, that's Peter, and John. No? Ito yung nasa sentro ng ministry ni Kristo. So they are the pillars of Church of Jerusalem. Okay. And ang pinaka-theme, ang pinakabuod, okay, ng chapter 2, verse 1 to verse 10, is that the leaders of the church in Jerusalem accepted Paul's gospel. All right. Now, that will give you the understanding that the apostles, yung mga leaders, yung mga pillars, are not preaching the gospel of the grace of God. So ano yung pinipreach nila? Yun ang sinasabi ko po sa inyo, na binigyan po sila ng commission ng Panginoon sa Matthew 10 to preach the gospel of the kingdom. And nangyari po yung transition, no? Importante po yun, transition period from Old Testament to the New Testament. Alright? At yung transition, yung mga tao din na nangangaral ng gospel of the kingdom, sila din eventually
ang nangaral ng gospel of the grace of God because according to the Bible, na tinanggap ng mga leaders sa Jerusalem, leaders ng church sa Jerusalem, sino yung mga yon? Apostle Peter, James and John. No? Part sila ng 12 apostles ni Christ. Now, so nagkaroon ng transition at nung si Paul, nakareceive po siya ng revelation tungkol sa gospel, which is the gospel of the grace of God. Now, tinanggap ito ng mga church leaders. Kaya maunawaan po natin yan if you're going to read the book of Acts, no? Most especially pagdating sa chapter 13, 14, and 15, okay, na yung mga leaders of the church, nagkaroon pa nga ng contention sa Jerusalem. Alright, so 14 years after, okay, so bumalik si Paul sa Jerusalem in verse number 1, kasama na si Barnabas and Titus. Ngayon, may issue kay Titus. Okay? May issue kay Titus. Ang issue kay Titus ay hindi siya Hudyo. Kaya nga, dito sa verse 3, but neither Titus who was with me, being a Greek, was compelled. So, pinilit siyang i-circumcise. So, tandaan natin okay? Ito yung panahon na transitory. Okay? Na ang Israel, kasi nga ang idea, sila yung tumanggap ng oracles ng Diyos. Sila yung nation na magdadala ng katotohanan sa mundo. Okay? At yung mga katotohanan na yun yung mga commandments ni Moses. Alright? Na ituturo nila sa mundo. And of course, yung Gentiles. Ito na ngayon, no? Dumating na yung program ng Panginoon. At ang program ng Panginoon ay i-preach yung gospel hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Hentil. Okay. Na-save ngayon si Titus. Hindi siya ngayon Hudyo. Kaya lang yung idea ng mga Orthodox Jew, okay, na ang tama sa kanila ay yung mga batas ni Moses. Kaya lang, according to Paul in verse 4, and that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty, ito yung salvation sa New Testament, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. So yun. So dahil mga Hudyo nga sila, at alam nila ng tama na ituro sa mga Gentiles ay yung batas ni Moses. So ngayon, isinasama na ngayon nila yung dispensation, ang grace of God, doon sa dating dispensation. Yun yung Old Testament. Hindi nila nakikita na the Lord, okay, is now going away from the first program, yung Old Testament, into another program. Medyo, ano pa yan, merong hindi pa smooth kasi nga, nasa transition pa no? Kaya makita ninyo, pati si Peter, no, nadala siya sa sitwasyon nang dumating yung mga Hudyo, yung mga pillars, sa Jerusalem nang galing, kasama niya ngayon yung mga converted Gentile. Bigla siyang alis, no? Kasi nga, nandito pa yung time na meron pang separation ng Jew at Gentile. Although sila ay saved by grace. Lahat sila saved by grace. Kaya lang po, ang patid, yung ang mga Hudyo, galing pa nga sila kumbaga sa pandesal, mainit-init pa silang inilabas sa oven, no? Galing pa sila sa Old Testament, gospel kingdom, doon pa sila galing, no? Sa belief na yon, sa Messiah na hinihintay, doon pa sila galing, no? Pero hindi na nila alam yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, yun na magsasalba sa kanilang kaluluwa. And they have a thinking innate sa kanila na dahil Hudyo sila, ito, kailangan yung batas ni Moses susundin natin. Kahit na sila'y ligtas sa biyaya. Okay? Kaya nga, hindi nila alam na they are already teaching the gospel na yung faith ay sasamahan ng works. So, lilitaw ngayon yung tinuturo nila, okay? Lilitaw na magiging another gospel.
Ay yun ang kini-clear ni Paul, na hindi na kailangan yung circumcision sa salvation. Okay? Bakit? Sapagkat ang salvation nga ay faith plus nothing. Okay? Ayan. Okay. Now, and that because of false brethren unawares brought in, who came privily to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Ito yung Old Testament law. Kaya nga importante pong alam natin yan, okay? Pivotal kasi, no? Pivotal, no? Ang nangyari, hindi pa rin sila umalis dun sa law. Andun pa rin, nakatapak pa rin yung isang paa nila. Pagkatapos, pumunta sila sa grace. Okay? Kaya lang, pivotal eh. Ibig sabihin, nandun sila sa grace, pero bumabalik pa rin sila doon sa law. Sa Bible, aalis ka na doon sa law. Doon ka na ngayon tatayo doon sa grace. You're going to stand on grace. So, hindi siya pivotal. Hindi po yung paa mo, nasa kaliwa, nasa batas, tapos, grace yan. And then, ikot-ikot ka lang, pero hindi ka rin na maalis sa law. Alright? No. So, you have to remove that one foot. Idala mo lahat yung dalawang paa mo doon sa grace. Yun ang ginagawa kasi ng mga Gentiles, yung mga Hudyo na na-save. Okay. So, verse 5 and 6, binasa natin ito po, no? Verse 7, so we're going to talk about something here. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me. Alright? So, ang pinaka-keyword po dyan, kapatid, yung word na off. The word na off. Pinaka-keyword dyan, yung off. Kasi nga, kanino gospel ito? The gospel of circumcision or the gospel of the uncircumcision? So, isa lang gospel yan. Okay? Hindi niya sinabi the gospel to the alright? But the gospel of sino ang may-ari? Yung circumcision at saka uncircumcision. So, makikita natin, itong gospel na ito, isa lang din. No? Alright. Isa lang din. So, ang tatanggap lang, dalawa. Ano yung tatanggap na dalawa? Circumcision and uncircumcision. Yan ang problema ng mga hyper, mga kapatid, no? Okay, pinaghiwalay nila yan. Alright. Now, it will be cleared in verse 9. Sabi niya, and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen. Ayun, isa lang yung pupuntahan nila. That they unto circumcision. So, magse-separate lang pala sila, magko-concentrate sila sa circumcision. Si James, Cephas, at saka si John. While si Paul at si Barnabas, Titus, diretso sila sa Gentiles. Alright, yung uncircumcision. So, hindi po dalawang gospel ito. Isa lang po ang gospel. Okay? Isang gospel lang yan. At yun yung gospel of the grace of God. Okay? Now, let's continue. Verse number 11. Okay, tingnan natin ito ngayon, no? 11:14 po. Yeah. Okay, Galatians chapter 2, verse 11 to 14, the Bible said, but when Peter was come to Antioch, I withstood him to face, because he was to be blamed. For before that certain came from James,
he did it with the Gentiles. Aha. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before they all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do what Jews, and compellest thou the Gentiles to live as do the Jews. Okay. So, una, dapat maintindihan natin ito. Ang mga Israel, okay, ay meron silang wall of separation with the Gentiles, no? At yun ay dahil sa batas, no? Yung law that separates them from the Gentiles. Okay? Kaya nga, tinawag silang circumcision sapagkat sa law, nandun yung circumcision. Okay? Yun yung token ng pagiging Hudyo nila, no? Okay. Now, nung dumating po yung gospel of the grace of God, so nasave po ang mga Gentiles at sa mga Hudyo in a one gospel. Alright. So, yung wall of separation na yan, yun yung tinuturo ni Paul, ay inabolish na ng Panginoon. Okay? Wala ng Jew, wala ng Gentile sa body of Christ. So, hindi mo na ngayon, kung ikaw ay Hudyo, hindi mo na ngayon pwedeng ipilit sa mga Gentiles na gawin nila yung mga holidays, yung mga feasts, yung mga practices na nilagay ng Panginoon doon sa mga laws ni Moses. Hindi mo pwedeng sa kanila, implore sa kanila. Hindi pwede, no? Sapagkat you are living in a different dispensation. Kaya nga napakahalaga po ng right division, no? Ngayon, ang problema, dahil natakot si Peter, yung mga Hudyo kasi meron silang nakaugalian, culture nila, na hindi sila pwedeng mag-join, no? Lalo na sa kainan. Kainan ito, no? Hindi sila pwedeng mag-join sa kainan. So, nung dumating ang mga Hudyo, alis ngayon si Peter. Nahila pati si Barnabas, no? So, doon nagalit ngayon si Paul. Sapagkat, para bang kailangan pang, sa pamagitan ng action ni Peter, kailangan pa palang sumunod sa kautusan ni Moses. So, maging Hudyo. No? Kasi pag sinabi mo maging Hudyo ka, andun na lahat yung culture, andun na lahat yung ordinances, andun lahat yung batas, susundin mo. So, lumitaw dito na naging heretic itong si Peter. Kaya nirebuke siya ni Paul. Mali yung kanyang ginawa. Kasi nahihila ngayon, pati si Barnabas, na kailangan tumupad pa rin sa kautusan. Kasi nga itong mga dumating na ito, kasi yun ang ini-impose nila eh. Sumunod pa rin sa kautusan ni Moses. Kaya nga lilitaw na faith plus works. Sa chapter 1, binabanggitan ni Pablo yon. Okay? Now, here, in verse 14, Peter is teaching heresy. Kaya nirebuke siya ni Paul. Actually nga, ang nirebuke ni Paul dito ay yung Vicar of Christ ng Rome. Si Peter yon, Vicar of Christ ng Rome yan. Nirebuke yan ni Paul. So, Peter, in this instance, forgot, may nakalimutan si Peter. Ano yon? What happened in Acts chapter 10? Si Cornelius, Gentile yun eh. Tinanggap ng Panginoon. Acts chapter 15:11, nakalimutan niya, na siya mismo nagsabi noon, that we believe that by the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. So the dealing of God to the Gentiles is already clear to Paul. To Peter. It's already clear to Peter. Kaya yung action niya sa verse 14 ay nirebuke ni Paul. Alright. Now, let's see the comparison, no? Ni Peter at saka ni Paul. Ito po, enumerate ko lang po ito. Both healed the lame.
Acts 3 verse 1 to 7. Cross-reference, Acts chapter 14 verse 8 to 10. Both healed the lame. Both performed special miracles. Alright? Si Peter sa Acts chapter 5, no? Dumaan lang siya, yung shadow niya. Nag-heal na sa mga tao. Acts chapter 5, verse 15 to 16. Cross-reference natin, Acts 19, verse 11 to 12. So mayroong miracle na ginawa dyan si Paul. Both raised the dead in Acts chapter 9, verse 36 to 40. Cross-reference, Acts chapter 20, verse 9 to 10. I think this is Eutychus. Both confronted sorcerers. Si Simon the sorcerer in Acts chapter 8, verse 9 to 23. Cross-reference, Acts 13, verse 8 to 11. Okay? Alright. Now, both healed the sick in Acts chapter 9, verse 33 to 34. Cross-reference, Acts 28, verse number 8. Okay, so makita nyo, pareho, no? Yung mga ginagawa nila, pareho. Both had visions from God that sent them an evangelistic missions. Si Peter, during the time na siya po ay pumunta kay Cornelius, Acts chapter 10, verse 10 to 17. Sa Acts 16 naman, verse 9, ito yung Macedonian call ni Paul. Okay. But here in verse 14, the Holy Spirit robs Peter to pay Paul by replacing Peter with Paul. You see, this in the book of Acts, where the spotlight is on Peter from chapter 2 to chapter 12, with him briefly appearing in Acts 15. But from Acts 13 to 20, the narrative takes up almost exclusively the ministry of Apostle Paul. Okay. So makita ninyo yung starting kay Peter, yung ending kay Paul. Alright. So yan po yung comparison natin kay Peter. So si Peter, ang naging main task niya is to preach the gospel to the Jewish people. Okay. Now, let's move on. Okay, let's move on to Galatians 2, verse 15 to 21. Alright, ito naman po, under po tayo ng teaching na the Christian's relationship to the law. Now, mahalaga po ito, anong relationship natin sa batas? Now, sabi kasi ng iba, so, hindi na natin kailangan ng batas, save na tayo eh. Okay? So, kailangan pa ba natin ng batas kung tayo ligtas na? Hindi naman tayo naligtas sa batas, di ba? At hindi rin tayo i-keep safe ng batas. Pero anong relationship natin sa batas? Let's study. Verse 15. Okay? Come on, Brad. Okay, so Galatians chapter 2, verse 15 to 21, the Bible said, "We who are Jew by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ, and not by works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? Yeah. God forbid. For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. Okay. I am circumcised, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. All right. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Okay. All right. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Good. Thank you. So, ang pinag-uusapan dyan, ganito, no? Kung bakit nabanggit yung law. Kasi nga po, ang issue kasi dyan, righteousness.
Righteousness. Okay, righteousness. Under the law, ito yung law, no? Law, right? Ito yung panahon ng grace. Okay? Under the law, ang righteousness dito, okay? Okay, sulat natin yung word na righteousness. Righteousness. Alright? Okay. Here, righteousness din ang issue. Righteousness. Okay. Now, dito, ang program ng Diyos dito, ang righteousness, makukuha sa pamagitan ng pag-obey sa kautusan. Okay, Deuteronomy chapter 6 verse 25. That's the verse. Okay. Alright, so, when they're going to obey the law, then, ika-count silang righteous. Tama? Sino ba yung mga yan? Example dyan, example dyan si Paul eh. Si Paul, di ba? Pag pinag-usapan ng batas, blameless siya. Okay? Righteous siya. Alright. Now, righteousness din ito. Okay? Pero ito, righteousness of God or righteousness of Christ. Okay. Now, kung titingnan natin, ano ba yung mas matindi dyan sa dalawa? Righteousness of God o righteousness na dala ng pagsunod sa kautusan? Pag pumunta ka sa Isaiah 64:6, ano sabi ng Bible? Basa, Isaiah 64:6. Basahin mo, Brad. Isaiah 64 verse 6, the Bible said, "But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are the filthy rags. Alright. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away." Alright. Israel po yan, Israel. Sabi niya, yung righteousness daw nila is as filthy rags. Bakit kaya ganon? Pinawasusunod naman ng Diyos ang kautusan. So, ibig sabihin, righteous naman sila. Kaya lang doon sa level ng tao. Level ng tao. Ibig sabihin, sino ba yung mas righteous sa atin? Kaya yung mga Pharisee, righteous sila eh. Sabi nga ng Bible, except you exceed the righteousness of the Pharisee, you cannot enter the kingdom of heaven. Ibig sabihin, they are righteous in the man's level. Alright? Oh, man's level. Kung sino pinakamaraming nasusunod na kautusan, yung pinaka-righteous eh. In man's level. Okay? Kaya lang, kapatid, no? Pag kinumpare mo ito sa katuwiran ng Diyos, ay wala ito. Lilitaw ito na ito ay magiging basahang marumi lang. Bakit? Diyos na ito eh. Perfect ito. Right? Yung isang tao, sabi ng Bible sa, pakibasa mo na, Brad. You go to Ecclesiastes 7:20. Check natin. Ecclesiastes 7:20. Para maintindihan natin. Okay? Alright. Ecclesiastes 7:20. Kaya na-explain natin salvation dito eh. No? Kaya yung iba, hindi nila maintindihan. Kabuti ko naman tao, bakit punta ako sa impyerno? No? Okay, sige Brad. Ecclesiastes chapter 7 verse 20, the Bible said, "For there is not a just man upon earth that doeth good, and sinneth not." There you go. Righteous ka nga, amen? Pero meron ka pa rin kasalanan. Ito naman, ang Diyos, righteous, wala pa siyang kasalanan. So, i-compare mo yung dalawa. Righteous ito, righteous din ito, pero ito, may sin na nagagawa. Ito wala. At ang matindi sa grace period, okay, ito by works. Gagawin mo ito by works. Ito gift. Gift yan. Amen. No? Amen. Sipo mong i-charge sa iyo yan? Amen. Romans chapter 4, verse number 5. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Okay?
So tayo ay na-impute sa atin yung righteousness ng Diyos. By what? By believing Christ. And He gave it freely. Kaya tayo, ang sabi ng Bible, na justified tayo by the faith of Christ. Of Christ. By the faith of Christ. The faith of Christ. Kaya nga, pagka kinumpir mo yan sa Habakkuk 2:4, okay, nakalagay doon, hindi siya by faith, nakalagay doon, by His faith. Alright? Dito, by faith of Christ. So, it's a free gift. Binigay sa atin by believing Christ. So, kaya na-justify tayo dito sa panahong ito, not by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So, yan ang comparison between the law and grace. Okay? Kaya nga po, yung mga tao ngayon, hindi sila maliligtas dahil mabuti sila tao. Maliligtas tayo sapagkat meron tayong righteousness ni Kristo. At kapag ikaw ay may righteousness ni Kristo, you are justified. Yung word na justified, okay, yun ang word ng ibig sabihin, declared righteous. Yun yung declaration. That's the legal declaration. Kapag sinabing justified ka, you are declared. That's a declaration that you are righteous. Okay? Kaya nga po si Kristo na-justify din eh. Hindi nyo ba alam? 1 Timothy 3:16. Basahin mo, Brad. Justified din siya. 1 Timothy chapter 3, verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit. Sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Yan. So, si Kristo ba pinawalang sala? Inaring ganap? Kaya, word na justified means you are declared righteous. Si Kristo ay dineclare siyang righteous by the Spirit, in the Spirit. So, kapag ikaw ay na-justified, para kang si Kristo. Ha? Si Kristo, justified in the Spirit. Ikaw, justified ka rin. Pag sinabing justified ka, ibig sabihin, as if you have never sinned. Hindi ka nagkasala ni minsan sa buhay mo. Righteous ka. Okay? Because your righteousness is not your own righteousness, but the righteousness of God. So, dalawa ngayon ang righteousness. Man's righteousness and God's righteousness. So, ano yung dala natin ngayon? Para makarating tayo sa langit, we need the righteousness of God. Okay? Para naman, maging ano tayo, pakinabang tayo sa mundong ito, dapat meron ka ring righteousness. Yun yung man's righteousness. Yun yung practical application ng pagiging ligtas mo. Okay, that's man's righteousness. Alright? Okay. Now, let's continue. Tuloy tayo. Kaya sabi niya dito, for if I build, look at verse number 18, for if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. So, hindi na niya ngayon babalikan yung kanyang itinuturo dati bilang pariseo. Okay? For I through the law am dead to the law. Tama yon. Yung ikaw kasi, okay, relationship mo sa law, patay ka dahil sa batas. Kasi yung batas, ano siya, alam niyo po, nagdala siya ng kamatayan. Okay? Ang tawag dyan, the law of death. Dahil sa batas, nagdala yan ng kamatayan. Siyempre, kapag nagkasala ka, ano ka? Patay ka. Diba? Patay ka. Kasala ka. You are dead because of your sin. So, anong dinala ng law sa atin? Dead. Naging dead tayo. Kaya sabi ng Bible, for I through the law am dead to the law, that I might live unto God. Para mabuhay ka, Diyos ang magbubuhay sa'yo. Paano ka mabubuhay? Sa harap ng Diyos. Paano ka mabubuhay? Sa spiritual. Then you need Christ. The righteousness of Christ. Okay? So yung law, siya yung nag-declare sa'yo na makasalanan,
Pero si Kristo, siya naman ang nagbigay ng righteousness niya para ma-declare ka na righteous. Okay. Kaya nga, sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Hindi ka pwedeng hiwalay kay Kristo. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, Christ is now living in me as a saved believer. And the life which I now live in the flesh, okay, habang ako'y nabubuhay physically, I live by the faith of the Son of God. Nabubuhay ako by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. It means that is relationship. You are with Christ now. You are in Christ and you are with Christ right now. Kaya habang nabubuhay ka kay Kristo, nabubuhay si Kristo sa iyo. Kaya sabi ni Paul, for to me to live is Christ. Pagkat si Kristo nasa Kanya. Nagmamanifest sa Kanyang mabuting gawa. For to me to live is Christ and to die is gain. Pag namatay siya, sama niya ang Panginoong Kristo sa heaven. Amen? Kaya sabi ni Paul sa verse 21, I do not frustrate, okay, the grace of God. So, hindi niya sinasabing, hindi nangangaral si Pablo na ibabaliwala lang niya yung biyaya ng Diyos. I-magnify niya yung biyaya ng Diyos. Kasi nga, doon siya na-save eh. Diba? Sabi niya, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came to this world to save sinners in whom I am chief. Basahin mo sa 1 Corinthians 15 verse 10. Ano yung kanyang pinasasalamatan sa buhay niya? I am what I am by the grace of God. So, para sa kanya, kapatid, hindi niya pwedeng i-prostrate yung grace ng Diyos kasi doon siya na-save eh. Papunta siya sa impyerno kasi dead siya by the law. At hindi siya ngayon, bilang Kristiyano, hindi siya nagtitiwala sa batas para siya'y manatiling ligtas. Nagtitiwala siya doon sa grasya ng Diyos na siyang magpapanatili sa kanya sa kaligtasan. I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, yung righteousness na yun, yung perfect, yung nire-require ng Diyos. If righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Yung righteousness na binabanggit po dito is the righteousness of God, no? Sabi niya, hindi ito makukuha sa pamagitan ng batas. Yung righteousness ng Diyos. If righteousness, ito yung sinasabi niya righteousness doon. If righteousness come by the law, then Christ died in vain. Ibig sabihin, anong nagawa ni Kristo sa'yo? Kung siya napako sa krus, anong nagawa niya? Diba? Kung wala rin siya nagawa, edi balik tayo sa Old Testament. Right? Ito dapat maliwanag sa atin. Nung wala pa si Kristo, wala pa si Christ, yung mga taong namamatay na saint, katulad ni Abraham, no? And other saint, hindi po sila umaakyat ng langit. Alam niyo bakit? Kasi ang righteousness nila galing sa batas. At dahil sa hindi sila perfect, tulad nga ng sinabi natin kanina, adjustment, gagawa siya ng mabuti, kakasala din siya. So what happened? Dahil sa kailangan nila ng forgiveness ng kanilang kasalanan, although they are righteous according to the ordinance of the law, they cannot bring themselves to heaven by this law. So, saan sila pumunta? Sa paradise. Kaya nga, nung namatay si Christ, ano yung kanyang binuhos? Kanyang dugo. Para saan yun? Atonement for all. Ano yung all na yun? Yung mga tao nasa Old Testament, nasa paradise, at yung mga masesave sa New Testament. For all. Okay? So, kaya nung bumaba si Christ, He preached the gospel to them in paradise. Then they went up to heaven. Alright, pero tayo, kapag naniwala tayo kay Christ, pag namatay ka, hindi ka na pupunta sa Abraham's bosom because you have a perfect atonement. Diretso ka doon sa langit. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, tsaka verse number 9. Okay? Kapag absent from the body, present with the Lord.
Okay? Automatic. Alright, so kaya nga po, ang pinapaliwanag dyan, okay, ng Galatians chapter 2 from verse 15 up to verse 21, ang salvation, okay, is by grace through faith because ang ino-offer ng Diyos sa atin ngayon is His righteousness. And you can only get that, have that, and achieve that by faith, by believing Christ. Nothing more, nothing less. Only by faith. Kaya nga po, nung naunawaan niya ni Martin Luther, okay, in 1500s, yun yung opening ng Reformation, no? Na ang kanilang naging batayan ay yung Scripture, ha? At naging saligan ng kanilang kaligtasan ay pananampalataya. Sola Scriptura, no? Sola fides, no? By faith, sola gratia, by grace. So tayo po ay na-save by grace through faith. Okay, so God bless po mga kapatid. At yan po ang ating pong discussion sa chapter 2 ng Book of Galatians. Amen. Alright. Okay. So, kung meron man po tayong shoutout, no? Pero ba, Brad? O, shout out everyone. Shout out to everyone. Yan. Salamat po sa inyong pagsama at panunood Shout out at po sa pag-aaral na rin po salita ng Diyos. At kung kayo po may katanungan, you can place your question, post your question sa ating mga comment section. Okay. Yo. Ooh. So, shout out Refresh your course. Nonoy Cell. Okay. Ano ito? Si Kuya Noy. Yan si Marie De Beloved. Yan si Mitoy Mitay. Yan. Yan. Emmanuel Fundamental Baptist Church. Amen. Estudyante natin yan sa Bible School. Si Pastor Chomari. Si Jeremiah Jesse. Okay, Branco. si brother, attend ka, Brad, para lalo kang ma-encourage sa Brother pag-serve sa Panginoon. Jeremiah. Father Jeremiah. Amen. Si Sister Celiana Rose Gonzalez Nicolas. Yun. Gemma de Guzman Ermitaño. Jedi Saminiano Velasco. Opo. Kayla Kapinpin Ibero. Bible believer na itong mga Oh, talaga solid. sorry. Yeah, si Sister Loche Beronio. Then siyempre po, Sister Jennifer Pascual. Sherwin Umiga. Emmanuel Sibalios. Brother. Amen. Then si Nila Aldina Pascual. Then si Isagani Peralta Reyes. Aimee Estrella. Amen. Amen. Amameo Cabanyero, MJ. Si Prince Arjun Capili, Jocelyn Nasam, Mercy Torio Moncherde, Mitch Amaranto, Jennifer Salibad, Mer Amitis, Luis Antonio Sia. Yeah, siyempre po, nanonood tayo, watching. Like. Si Pastor Jingo Dizon. Amen. From Angono, Rizal. Then Amen. si J.R. Elio Rango. Amen. Pastor Manuel Soriano. Amen. James Gonzalez. Yep. Pastor yan. Josu. Pastor James. Pastor James. Yes. Zero. Pastor James Gonzalez. At si Joshua Martinez Ranches. At maging po si Sister Marina Santiago Valdez. Yun. Pastora yan. Amen. Ito po yung pastora namin. Hindi, biro lang. Asawa ng pastor yan. Asawa po pala. Si Pastor Arwin Valdez. Amen. Si Big Boss John. Yan. Si Pastor Ronald Estepa. Yan. Then si Roderick Monyes. And then
Si Daniel Miguel Guillermo. Si Brother Daniel. Yan yung nadala sa akin sa church. Brother Daniel. Siya po. Siya ang nagdala sa akin sa church. Wow, amen. Sipin Brother mo nga Daniel. naman, ano? Yeah. Shout out po. So, kay Brother Daniel Guillermo. Laki pala ng utang na loob namin dito. Oo. Taong. Kasi kung wala siya, pastor, wala ka din. Nakita ko siya sa jeep. Dala siyang gitara. Oo. So, doon ako nagsimula, nag-isip. Sabi kaya pupunta ito. Sabi niya, fellowship. So, sabi ko lang sa kanya, attend ako. Tapos, nung Sunday, sinundo niya ako. Wow. Tapos, wala nang hinto yun. Palagi na niya ako pinupunta. Amen. So, siya Brother po yung Daniel. nagdala ng teacher sa Bible. No? Mm. Amen. So, saludo po kami sa inyo. Brother Daniel Miguel Guillermo. Amen. Sa pagdala sa church ng aming po pastor. Okay. Oo. Si Francis Betente. Amen. At maging po si Ed Verdiflor. Yeah. Amen. Amen. Oo nga, no? Okay, good. May question tayo. Before, Pastor natin may question. Yes, Yes, question. kaya. Natatabunan kasi, siyempre. Si Brother Emmanuel. Okay, sige po. So ito po yung tanong, Pastor, ni Brother Emmanuel. Pwede po bang i-post yan, Brad? Balios. Yung tanong niya. Okay, sabi po dito, Pastor, tanong ko lang po, tama po ba na ang makasama lang po sa rapture ay yung mga believers in Christ? Ano po ang mga mangyayari sa mga bata na hindi pa naman sila in Christ? Well, ang sin kasi, okay, dalawa yan, no? Dalawa yan. Sin is by nature, kasi pinanganak tayo by nature, right? So, naging sinner tayo by nature. Tapos, naging sinner din tayo by choice. Kasi will naman yon, no? Ginusto natin ang mga kasalanan na gawin. Pero bago tayo mag-act, meron na tayong nature na makasalanan, okay? But since yung mga bata kasi, mga bata, no? Hindi pa na-charge sa kanila yung kasalanan. For example, dumating doon sa point na sila'y nagkaisip na. So what happened? Alam na nila, meron na silang knowledge. Kasi doon na magsisimula yun eh. Yung knowledge of law. Okay? Knowledge of the law. Pag alam mo yung kautusan, meron ka ng knowledge sa kautusan, at alam mo na, nalabag mo na ito, doon mag-start yung matcha-charge ka na ng ginawa mong kasalanan. So, ibig sabihin, kapag ang bata, wala siyang knowledge about what he is doing, mali pala ito because wala nga siyang know-how wala siyang knowledge tungkol sa kautusan. No? Parang innocent no? Ano mangyayari? Hindi na charge sa kanya yung kasalanan. Bakit? Wala siyang knowledge dun Innocent, no? Innocent. So, ang tawag dyan, yun yung accountability period niya. Kailan magsisimula yung accountability period niya? Kapag siya ay may knowledge na ng kasalanan. Knowledge of the law, doon mag-start kasi yan Knowledge of the law. At binanggit dito po sa Romans chapter 9. So, doon muna tayo sa issue na yung mga bata ba makakasama sa rapture, okay? Alright, tignan natin sa Romans chapter 9. No? Sabi niya sa verse 11, for the children being not yet born, neither have done any good or evil. Ayun. Pero palang ganun, ano? May mga bata palang wala silang ginawang masama. Pinanganak na sila, meron na silang sin nature, pero hindi po sila sinabi ng Bible na nakagawa ng masama o mabuti man, no? Neither having done any good or evil. Bakit ganon? Because wala pa sila sa stage of accountability. So, ang stage of accountability, kapag alam na nila yung what is right, what is wrong. Okay?
that the purpose of God according to election might stand not of works, but of Him that calleth. Sila nga yung, sila nga yung picture ng salvation. Bakit? Kasi isipin mo, hindi tinignan ng Diyos yung kanilang ginawa. Hindi tinignan ng Diyos yung kanilang ginawa. Sabi ng Diyos, mga bata yan eh. Inosente yan eh. Di parang tayo, di ba? Jesus Christ, Di ba yung salvation din natin gano'n? Hindi chinyarge yung ating kasalanan. As if hindi tayo nagkasala. Parang salvation natin yun. So ngayon, dahil katulad natin sila na walang kasalanan, because we have the righteousness of God, so both tayo, sa tingin ng Diyos, sinless. Okay, sinner tayo by nature. Nagawa nga nating magkasala eh. Pero lumitaw na hindi tayo nagkasala because of the righteousness of God. Okay? So both tayo, sa mata ng Diyos, wala tayong kasalanan. So kapag namatay yung bata, okay? Alright? O na-rapture siya habang siya'y bata pa, wala pa siya nagagawang kasalanan, hindi na-charge sa kanyang kasalanan. So, ano mangyari? Pag na-rapture siya, at bata siya, glorious body siya. At i-assume niya yung katawan ng 33-and-a-half-year-old na male body. Okay? Similar with the body of the Lord Jesus Christ. Tayo naman, okay, mararapture din tayo. The same way, mararapture yung mga baby. We are going to have a glorious body, a 33-and-a-half-year-old male, a glorified body, just like the Lord Jesus Christ's body. Okay? So, yon, no? So, mararapture ang mga bata. At may tanong eh. Sino yung mararapture? Parang gano'n, di ba? Ang mararapture, walang iba kundi yung mga ligtas. At dito sa question, that will also include those children na hindi pa nila alam yung mabuti at masama. Okay? So, sabi Pastor, yung pati yung mga special, no? lahat yan. Kung ikaw ay special, but matanda ka na, special ka pa rin, no? Special pa rin tayo. Yeah. Ang Diyos lang nakakalam, no? Kasi baka mamaya, Isang question yung Pastor. Tama po ba na ang makakasama lang po sa rapture ay mic mo. mga believers in Christ? Yeah. So, ang makakasama sa rapture, tulad ng tanong ni Brother Emmanuel, ay yung believers in Christ. Kasi nga yun ang binabanggit po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, no? Basahin natin to. 1 Thessalonians 4, verse number 16. Okay. Kalagay doon, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, binanggit yun sa patay na kay Kristo. So, that refers to those people who are saved. No? Saved believers that are in Christ. So, sila lang ang mararapture. May second question dyan, paano pastor yung mga nag-backslide, no? So, since merong eternal security, sama sila sa rapture. Sama sila sa rapture. Kaya lang, ang takbo nila, pag ganun-ganon. No? That's joke. Diretso yan sa langit. Okay. Darkness. Okay. So, wala na pong katanungan. Amen. Okay, so kung wala na pong question, salamat din po sa time ninyo. So, tayo po ay manalangin na. Mag-pray na po tayo. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa natapos na ito, programang ito, Panginoon Diyos. Salamat po, Amen. Panginoon, sa tanong, O Diyos, kung saan ito po ay kasagutan din, Panginoon, sa mga tanong din po namin, O Diyos. Yes, Lord. Ito po ay nagbigay sa amin ng linaw
na mga bagay, Panginoong Diyos, ay mula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, O Diyos, na gabay mo sa bawat isa po sa amin, Opo. Panginoon, at sa mga sumusubaybay, O Diyos. Sana po sa panibagong programa, Panginoon, Yes, tulungan Lord. po kami, Panginoong Diyos, na muli mo kami dalhin sa lugar na ito, Panginoon, at bigyan ng lakas upang magampanan, Panginoong Diyos, ang tungkulin po namin bilang isang bahagi, Panginoong Diyos, o kabahagi, Panginoon, sa programang ito, O Diyos. Hiling po namin din, Panginoon, sa mga kapatiran na sumusubaybay, patnubayan niyo po sila palagi, Yeah. at nawa po makasama po namin sila, at kung loobin, Panginoon, ito po ay ma-share po nila, O Diyos, upang meron pa po kami makasama, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga kapastoran na sumubaybay, Panginoong Diyos, sa gabing ito, at sa mga brother in Christ and sister in Christ, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanila pong oras at panahon na ginugol sa Panginoong Diyos upang samahan po kami, Panginoong Diyos, sa panibagong pag-aaral, Panginoong Diyos, na pinagkaloob sa amin. Lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong pinapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen, amen. So, please like, share, and follow our Facebook page. Gayun din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe. Nang sa gayon kayo po ay maging updated once na tayo po ay nag-upload ng mga panibagong videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KGB Believers Now, signing off. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful